Samantala, nagbabala naman na si Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa posibleng pag-abuso sa pondo ng bayan sa harap ng idineklarang State of National Calamity dahil sa mga nagdaang bagyong Tino at Uwan. Giit ni Jokno, dapat maging transparent ang lahat ng transaksyon ng gobyerno upang maiwasan ang korupsyon at hindi maulit ang formally controversy. Ang mga detalye ihahatid ni Milky Rigunan. Malamang maulit ang formally controversy kung hindi babantayan na mabuti ang paggamit at paggastos sa pondo ng bayan sa harap ng idineklarang State of National Calamity dahil sa pinsala ng bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Iginit ni Representative Shell Jokno ng Akbayan Party List, dapat ipatupad ng gobyerno ang full transparency sa lahat ng mga transaksyon at matiyak na bawat piso ay magagastos ng maayos at mapupunta sa mga nangangailangan ng tulong. Concerned si Jokno sa sistema na pinapayagan ng emergency negotiated procurement sa loob ng 1 taon dahil posibleng magresulta ito ng katiwalian kung hindi iiral ang transparency and accountability safeguards. Sa rekomendasyon ni Jokno, dapat regular na iniulat sa publiko ang paggastos sa pondo bukod sa independent audit kung paano ginagamit ang emergency funds sa maapektadong LGUs. Bukod dito, sinabi ni Jokno, lahat ng negotiated contract ay isa publiko online sa ngalan ng transparency at para masuri ng publiko at wag i-award sa mga undercapitalized companies. Sa Proclamation 1077 ni Pangulong Bongbong Marcos, idineklara ang 1-year state of calamity bilang tugon sa pinsala ng bagyong Tino at saklaw din ito ang pananalasa ng iba pang mga kalamidad sa loob ng 1 taon. Binigyang diin ni Jokno ang deklarasyon ng emergency powers ay hindi blank check dahil kasama dito ang pagpapatupad ng transparency, accountability and limits para sa totoong mapagsisilbihan ang publiko. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.